Pauwi pa lamang ng bahay si Franco galing trabaho nang makita niya ang dati nilang mga kapitbahay. Nag-uusap-usap ang mga ito sa tapat ng ihawan. At nang makita siya ng mga ito, ay kaagad na nagbulong-bulungan. Sinabi pa ng isa na binata na raw pala ang anak ng isang kabit. Batig niyang siya ang tinutukoy ng mga ito, kung kahit mabilis siyang lumapit. Ako po bang pinag-uusapan niyo? Bakit niyo po ako tinatawag na anak ng kabit? Hindi po kabit ang nanay ko. Bakit? Hindi mo pa ba alam ang totoo? Binata ka na, pero nauuto ka pa rin ng nanay mo. Ang galing namang magtago ni Rochelle ng katotohanan. Bakit kaya hindi mo yun itanong sa nanay mo? Alam mo bang kumabit siya sa mayaman? Dating sekretarya ang nanay mo sa kumpanyang pinagtatrabahuan niya. Malamang inakit yung amo. Kaya yun, at ikaw ang naging bunga ng bawal nilang pagmamahalan. Saka ito tumawa at tinalikuran siya. Nilingon pa niya ang paligid at ang ibang tao ay nakatingin sa kanya. Narinig ng mga ito ang sinabi ng dati nilang kapitbahay na si Helen. Hiyang-hiya siya dahil sa nangyari. Nilakihan niya ang kanyang mga hakbang upang mabilis nang makauwi. Walking distance lamang kasi ang layo ng bahay nila sa pinagtatrabahuan niyang grocery store. Kaya't nilalakad na lamang niya ito. Pagdating sa bahay, ay kaagad niyang hinanap ang kanyang ina. Nakita niya naman ito sa likod ng bahay nila na nagdidilig ng mga halaman. Nay, mag-usap po tayo. Oh, nariyan ka na pala anak. Ano pa yun? At parang seryoso ka naman masyado. May nalaman po ako kay Ate Helen na dati ka raw pong kabit ng mayaman. Sabihin mo po sa akin na hindi yun totoo. Nachismis lamang yun at patay na talaga ang tatay ko. Patawarin mo ako anak, pero totoo ang sinasabi nila. Totoong naging mistress ako ni Eduardo Ferrer. Siya talaga ang totoong ama mo at buhay pa siya hanggang sa ngayon. Patawarin mo ako kung iniliin ko sa iyo ang totoo. Pinoprotektahan lamang kita anak. Galit na galit sa akin ang asawa niya nang malamang naging kami ni Sir Eduardo. Alam kong mali na nagkagusto kami sa isa't isa. Kasal sila ng asawa niya, pero hindi niya talaga ito mahal dahil pinagkasundo lamang sila ng kanilang mga magulang. Pero kahit ganoon, alam ko pa rin namang mali yun dahil may asawa siya. Dahil doon ay ako na ang umiwas at lumayo. Kaso nga lang, nalaman pa rin ng asawa niya. Nagalit sa akin at pinagbantaan ako. Kaya nang malaman ko na nagbunga ang pagmamahala naming dalawa, umuwi ako rito at itinago ko ang patungkol sa mga ito. Lalo na sa'yo anak, patawarin mo sana ako. Nabuhay ako sa puro kasinungalingan ay. Alam mo ba kung gaano yun kasakit? Sana sinabi mo na sa akin noon pa man. Maintindihan ko naman eh. Pero yung sa iba ko pa malalaman, napakasakit po nun ay. Alam ko yun anak, kaya tumingi ako ng kapatawaran sa'yo. Alam ko rin naman na darating yung panahon na malalaman mo ang totoo. Hindi na nga kumibo pa si Franco dahil baka kung ano pa ang sabi niya rito. Nagkulong na lamang siya sa kanyang kwarto at hindi na kumain ng hapunan. Nang malaman nga niya ang pangalan ng kanyang ama, ay kaagad niya itong hinanap sa social media. Kahit pa nga hindi niya alam kung ano ang itsura nito. Isang Eduardo Ferrer lang naman ang nakita niya nang hanapin niya iyon sa social media. Pagkakita pa lamang niya sa larawan nito, ay nakaramdam na siya ng kakaiba. Alam na niya kaagad na iyon ang kanyang ama dahil malaki ang pagkakahawig nilang dalawa. Nakita rin niya sa mga post nito ang iba pang mga larawan ng mga anak at asawa nito. Nakaramdam ng lungkot at inggit si Franco dahil sa mga nakikita niya, dahil hindi man lamang niya naranasan na magkaroon ng makasama ang kanyang ama. Ano kaya ang pakiramdam ng merong ama sa tabi mo? Siguro sobrang saya. Bakit nga ba napabilang ako sa mga taong walang kasamang ama buong buhay nila? Wika niya sa sarili, habang sunod-sunod na pumapatak ang mga luha niya. Narinig naman niya ang pagkatok mula sa labas ng pinto ng kwarto niya. Hindi sana niya yun buksan, ngunit hindi niya kayang matulog na hindi sila nagkakayos o nagkakausap ng kanyang ina. Kaya naman pinilit niya ang sarili na lumapit sa pinto at ito ay binuksan. Pagbukas na pagbukas pa nga lang niya, ay kaagad niyang niyakap si Rochelle
at ito'y kanyang hinalikan sa noo. Kahit masama ang loob niya dahil sa mga natuklasan, ay mas pinili niyang intindihin ang lahat. Naaawa rin kasi siya rito. Batid niyang natukso lamang rin ito. At isa pa'y utang na loob niya sa kanyang ina kung bakit siya nabubuhay sa mundo. Nay, sana payagan mo ko na hanapin ang tatay ko. Tanggapin man po niya ako o hindi, ay ayos lamang po sa akin. Ang importante naman po ay yung magkita kami at makilala niya ako. Pero after nun, hindi na ako manggugulo pa. Gusto ko lang talaga siyang makita ng personal at mayakap man lamang. Aniya, at ipinakita ang kinuha niyang picture ni Eduardo mula sa social media nito. Siya po ba ang tatay ko? Tinignan naman niyon ni Rochelle at tumangutango ito. Tama nga ang hinala niya na iyon ang kanyang ama. Ituturo ko sa iyo kung saan matatagpuan ang kumpanya niya, anak. Pero hindi na ako magpapakita pa sa kanya. Mag-ingat ka, anak, ha? Huwag mong basta-bastang sabihin sa iba na si Eduardo Ferrer ang tatay mo. Pero hindi ako sigurado kung doon pa rin ba yun. Sana nga ay doon pa para magkita kayong dalawa. Tumango naman si Franco at muling niyakap ang kanyang ina. Mula nga sa Bulacan, ay nagtungo sila sa Maynila upang puntahan ang kanyang ama. Ngunit bigo si Franco na makita ito. Hindi rin kasi basta-basta pwedeng makausap ng ibang tao ang mayamang negosyante. Kaya ang ginawa niya ay nagpabalik-balik siya roon. Nagbabakasakali na magtatagpo rin ng kanilang landas. Hindi siya sumuko sa katiting na pag-asa na makikita niya ito. Nang makaramdam nga siya ng gutom, ay binalak niyang tumawid sa kabilang kalsada upang bumili sana ng makakain. Ngunit bago pa man siya tuluyang makatawid, ay narinig niya ang napakalakas na busina ng sasakyan. Tumibok ng napakabilis ang puso niya dahil sa nangyaring iyon. Nang biglang lumabas ang driver ng sasakyan at siya ay sinigawan. Hoy, magpapakamatay ka ba ha? Kung magpapakamatay ka, huwag kang mangdadamay ha. Hindi niya na lamang pinansin ito. Nang maya-maya ay nakita niyang may isa pang lumabas ng sasakyan mula sa passenger seat. Napaawang ang kanyang mga labi nang ito ay kanyang mamukhaan. Mabilis din na tumulo ang kanyang mga luha sa kanyang mukha. Hakbang na sana siya papalapit dito nang bigla namang lumakad ito papalapit sa kanya. Kahit na natili na lamang siya sa kanyang kinakatayuan. Ayos ka lang ba, iho? Hindi ka ba nasaktan? Hindi naman po. Ikaw po ba si Eduardo Ferrer? Sandali, paano mo akong nakilala? Do I know you? Si Rochelle de Guzman po. Alam ko pong kilala niyo po siya. Wait, what? Paano mo rin nakilala si Rochelle? Sinulyapan muna ni Franco ang driver ni Eduardo bago niya ito muling hinarap. Dahil anak niya po ako. Romy, pumasok ka na muna sa loob ng sasakyan. Mag-uusap lamang kami saglit. Tumango naman ang driver at mabilis itong pumasok sa loob ng sasakyan at iginilid ito. Ano ka mo, iho? Anak ka niya? Pero bakit kanya pinapunta sa akin? Kamusta na siya? Ako po ang may kagustuhan na puntahan ka dahil gusto ko pong makita at makilala ng personal ang tatay ko. Anak niyo po ako ni nanay. Napatulala naman si Eduardo dahil sa sinabi niya rito. Nagkaanak kami na Rochelle? Sabay hagod ng tingin sa kanyang kabuuan. Pero bakit? Bakit hindi niyo sinabi sa akin? Bakit niya itinago sa akin ang napakatagal na panahon? Naniniwala po kayo kaagad sa sinabi ko? Hindi man lamang po ba kayo nagdududa? Hindi na kailangan, iho. Dahil alam ko naman na may nangyari sa amin noon na Rochelle. Pwede ba kitang mayakap, anak ko? Muling rumagasa ang mga luha ni Franco nang marinig iyon mula sa kanyang ama. Iniisip kasi niya na kapag nagkita sila nito at sinabi niya ang totoo, ay pagdududaan siya nito at hindi paniniwalaan hanggat walang patunay na mag-ama nga sila. Pero kabaliktaran niyon sa nangyari. Napakabait ng kanyang ama. Mahigpit ang pagkakayakap nito sa kanya kung kaya't ginantihan niya rin ito ng mahigpit na yakap. Ang buong akala ko po talaga ay magdadalawang isip kayo sa sasabihin ko at hingin mo po ako ng patunay. Hindi na ako nagduda pa, anak. Ramdam ko naman na nagsasabi ka ng totoo. At isa pa'y
Magkahawig tayo noong kabataan ko. Bigyan mo lamang ako ng sapat na panahon na at ipapakilala kita sa mga kapatid mo. At sana ay magkita ulit kami ng nanay mo. Siya lang naman kasi yung babaeng minahal ko talaga. Matapos makausap ni Franco ang kanyang ama, ay umuwi siya at ipinabatid sa kanyang ina ang napakaganda niyang balita. Tuwang-tuwa rin naman si Rochelle dahil doon. Ngunit ayaw na nitong makipagkita pa kay Eduardo. Makalipas ang 1 linggo, ay nakatanggap ng tawag si Franco mula sa kanyang ama. Iniimbita siya nito sa mansyon dahil ipapakilala na siya nito sa kanyang mga kapatid. Kinakabahan man, ay pumayag pa rin siya sa nais ng kanyang ama. Kahit hindi niya batid kung matatanggap rin ba siya ng mga ito. Sa kinabukasan nga lang rin na iyon, ay nagkita sila sa harapan ng kumpanya at nagtungo sa mansyon. Pinapunta rin ni Eduardo sina Howell at Jovan na walang kaalam-alam kung bakit sila bigla ang pinatawag. Laking gulat ng mga ito nang makitang nakakbay sa Eduardo kay Franco. Punong-puno ng pagtataka ang kanilang mga mata habang nakatingin kina Eduardo at Franco. Kaagad na tinanong ni Howell kung sino ang lalaking kakbay na Eduardo. Siya si Franco, mga anak. Anak ko rin siya. Kapatid niyo siya. What? May bastardo ka, Dad? Piniktaksilan mo nga talaga si Mami. Kaya namatay siya na masama ang loob sa'yo. Tapos dadalhin mo yung bastardo mo rito sa bahay natin? Hindi ko matatanggap ang anak mo sa labas. Ako rin, hindi ko matatanggap yan. Akala ko kung ano ang importante ang sasabihin mo sa amin. Yan lang pala, ang ipangalandakan sa amin na may anak ka sa labas. Galit na galit ang magkapatid na sina Joven at Howell sa kanilang ama. At mabilis na umalis ng bahay. Sinubukan pa silang pigilan ni Eduardo, ngunit hindi sila nagpapigil. Talagang galit sila sa kanilang ama. Pagpasensya mo na ang mga kuya mo, anak, ha. Nabigla lang ang mga yon. Pero alam kong matatanggap ka rin nila bilang kapatid nila. Tumango na lamang si Franco. Kahit ang totoo, ay sobra siyang nasasaktan. Ramdam kasi niya ang galit ng mga ito sa kanilang mag-ama. Nagdaan ng ilang mga panahon. Kahit ilang taon nang nakakalipas mula nang makilala siya ng kanyang mga kuya, ay hindi pa rin siya matanggap ng mga ito. Kahit lagi niyang pinapakitaan ng mabuti ang mga ito, ay sinusuklian lamang siya ng kasamaan. Pinaparamdam talaga nila Howell at Joven na ayaw ng mga ito sa kanya. Ngunit ganun pa man, ay hindi pa rin siya sumusuko. Umaasa pa rin siya na matatanggap rin siya ng kanyang mga kapatid. Paulit-ulit rin na nagtutungo sina Howell at Joven sa mansyon upang kuhanin nila si Eduardo. Nagkaroon kasi ito ng sakit na malubha. Sa madaling sabi, ay pinag-aagawan nila ang kanilang ama para sa kanila mapunta ang yaman nito. Dad, sa bahay ka na lang, kasama namin ni Marie, kesa nandito ka mag-isa. Sambit ni Howell. Ang kulit mo naman eh. Sa akin nga dapat sumama si Daddy. Ako ang panganay, kaya dapat ako ang mag-alaga sa kanya. Sabat naman ni Joven. Sumisip-sip ka lang kay Dad eh. Ako ang bunso, kaya ako nang mag-aalaga sa kanya. Ako lang, hindi ikaw, at mas lalong hindi yung bastardong Franco na yon. Pwede ba? Magsitigil nga kayo. Ayos lang ako rito sa bahay. Total ay nariyan naman si Manang Sally at Miko. Hindi nyo na dapat pa akong alalahanin. Minsan na akong tumira sa mga bahay-bahay nyo. Pero ano ang nangyayari? Hindi ako gusto ng mga asawa nyo na parang ako ang dapat na makisama sa kanila. Pero Dad, putol ni Howell, bakit nyo ba ako pinagagawan magkapatid ha? Dahil ba sa mga ari-arian ko? Pwes, wala na. Naibenta ko na ang lahat. Nahubos na ang mga ito. At ang tanging natitira na lamang ay ang lupang paglilibangan ko sa sementeryo. Nalugi na ang ating kumpanya. Kaya itong bahay na ito ay kukunin na rin ng bangko. Naibenta ko na rin ang shares ko sa kumpanya. Kaya wala na kayong mapapala pa sa akin. Sinabi niyo sa akin noon na hindi niyo na ako kailangan, hindi ba? Pero ngayon nalaman niyo na may brain tumor ako at malignant na ang tumor ko. Ay bigla kayong nagagawan sa akin? Teka, paano nangyari yun? Paano naibenta mo lang lahat-lahat ng ari-arian natin, Dad? Naibenta mo nang hindi namin nalalaman? Oo nga, Dad.
As in lahat? Yung rest house sa Tagaytay, huwag mong sabihin pati yun ay naibenta mo na rin. Punong-puno ng magagandang memories ang rest house na yun. Nakasama pa natin si Mami. Tama kayo, pati nga yun ay naibenta ko na. Nanlumo ang magkapatid sa nalaman nila mula sa kanilang ama. Ang buong akala nila ay may mamamana pa sila rito kapag ito ay pumanaw na. Padabog na umalis na lamang si Howell at kinoon rin si Joven. Naiwan namang nakatingin lamang sa pinto ng kwarto sa Eduardo kahit wala na roon ang mga anak niya. Mas naging malinaw na sa kanya ang tunay na pakay ng mga ito, na kaya lamang siya nito pinag-aagaw-agawan ay dahil sa mga ari-arian na ipapamana niya. Napabuntong hininga na lamang siya ng malalim at napayuko ng bahagya. Hindi niya na napigilan na mapaluha dahil sa inasal ng kanyang mga anak. Napagtanto rin niya na mas mahal ng mga ito ang kayamanan niya kaysa sa kanya, ni hindi man lamang inintindi na may malubha siyang karamdaman. Nang bigla niyang marinig na may bumukas ng pinto, kung kaya't mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga luha gamit ang kanyang mga kamay. Tumayo rin siya upang tignan kung sino ang dumating. Kusa namang umiti ang mga labi niya nang makita kung sino ito. Franco, anak! Nakasalubong ko po sina Kuya Howell at Kuya Joven. Dinalaw po pala nila kayo. Nakakatuwa naman po, Tay. Anong nakakatuwa doon, iho? Kaya lang naman nila ako pinuntahan para sa mamanahin nila. Parang hindi mo kilala ang mga kuya mong yon. Ngayon ay napagtanto ko na mas mahalaga sa kanila ang mga ari-arian na maiiwan ko. Masama ang loob ko sa mga kuya mo, anak. Grabe naman po pala sila, Kuya Itay. Bakit naman po ganun? Bakit naman mas iniisip pa nila ang mamanahin nila kaysa sa kalagayan mo, Tay? Hindi ko rin alam, anak. Masama ang loob ko sa kanila. Kahit mahal ko sila, kailangan ko silang tiisin at iwasan. Total naman, maganda naman na ang mga buhay nila. Nakakalungkot lang talaga. Dahil bigla na lamang nila akong iniwan nang malaman nilang wala na silang mamanahin sa akin. Dahil naubos na ang lahat ng aking ari-arian. Ikaw ba, Franco? Ano ba ang pangarap mo? Ang pangarap ko lang naman po, Tay, ay yung makasama ko po kayo ng matagal ni Nanay. Lalo na't kailan ko lang naman po kayo nakilala. Gusto ko pa po kayong makilala ng lubusan at makasama. Mahirap pong lumaki ng walang ama sa tabi. Kaya nga noon, nung nalaman ko po mula kay Nanay yung totoo, sinabi ko sa kanya na gusto kitang makita. Hindi ko na ata matutupad ang pangarap mo yan, anak. Malungkot na sabi ni Eduardo kay Franco. Napakunot noon naman ang binata na tumitik sa mga mata niya. Bakit naman po ganyan ang sinasabi niyo, Tay? Para mo naman na po akong iiwan yan. May sakit ako, anak. Hindi ko lamang ito sinasabi sa'yo. Kaya pala laging sumasakit ng matindi ang ulo ko. Lalo na sa umaga. Minsan ay nagiging makakalimutin rin ako at nawawala ng balanse. Nararamdaman ko rin ng hina ang katawan ko. Parang ang bilis kong tumanda. Totoo po bang sinasabi niyo, Tay? Bakit ganun, Tay? Ano po ba ang sakit niyo? Meron akong brain tumor, anak. At malignant na ang bukol sa utak ko. Ibig sabihin nun ay may kanser ako. Nanlalabo na rin ang mga mata ko, anak. Sabi ng doktor ay may possibility na mabulag ako ng tuluyan. Hindi na napigilan pa ni Franco na umagos ng umagos ang kanyang mga luha. Napakasakit ng binalitang iyon ng kanyang ama. Kailan pa lamang niya ito nakilala, ngunit magkakaiwalay rin pala sila. Dahil doon, ay kinausap niya ang kanyang ina, na kung maaari ay manatili na lamang muna siya sa poder na Eduardo. Sa kabutihang palad naman, ay pumayag naman ang kanyang ina. Ginawang masaya ni Franco ang mga nalalabing araw na Eduardo sa mundo, hanggang sa sumapit na nga ang araw na kinakatakutan niya. At ito ay ang kamatayan ng kanyang ama. Habang nakahiga kasi sila sa kama at kinikwentuhan niya ito, ay naramdaman niyang sumipsob ang mukha nito sa unan. Ang akala niya noong una ay nakatulog lamang ito, pero hindi na pala ito humihinga. Kagad siyang humingi ng saklolos sa mga kasama nila sa bahay at sinusubukan pa nila itong dalhin sa ospital. Ngunit wala na talaga.
iniwan na sila ng kanilang ama. Nang malaman niyon ng kanyang mga kuya, ay nagtungo rin ang mga ito sa ospital. Nag-iyakan rin ang mga ito, ngunit pinalaya siya ng mga ito at sinabing hindi siya parte ng pamilya. Masakit man sa kanya na iwan doon ng ama, ay mas minabuti na lamang niya na umalis upang hindi na sila magkagulo pa. Nariyan naman na ang kanyang ina na dinadamayan siya. Hindi rin siya makapunta sa burol ng kanilang ama dahil pinagbabawalan siya ng mga ito. Dumating pa sa punto na inaway siya ni Joven upang umalis lamang siya. Sa araw na lamang ng libing ni Eduardo siya nagpunta. Subalit nakatanaw lamang siya mula sa malayo at doon mag-isang umiiyak habang yakap-yakap ang sarili. Nang mag-alisa na sina Howell at ang mga nakipaglibing, ay saka lamang siya lumapit sa puntod ng kanyang ama. Doon siya napahagulgol dahil sa matinding pagdadalamhati. Tay, bakit mo naman ako iniwan kaagad? Napakasakit po nito para sa akin. Wala pagkabata, hindi na kita nakasama pa. Tapos ngayong nakita tayo at nagkasama, bigla-bigla ka na lamang mawawala. Patuloy sa pag-iyak si Franco at pagdadalamhati. Inabot na rin siya ng dilim doon at halos hindi niya na maiakbang pa ang kanyang mga paa dahil nanghihina na siya. Makalipas ang 1 linggo ay may tumawag sa kanya. Hindi nakarehistro ang numero nito sa kanyang cellphone. Kaya naman nagtataka siya kung sino ang tumatawag. Nang sagutin nga niya iyon, ay kaagad itong nagpakilala sa kanya. Ayon dito, ay ito ang abogado ni Eduardo. At kailangan nilang magkita para sa last will and testament ng kanyang ama. Nagtungo nga siya sa nasabing lugar na pagkikitaan nila ng abogadong si Atty. Manalastas. Hanggang sa nakita na nga sila at nakapag-usap. Hindi nga siya makapaniwala sa kanyang nalaman. Ayon sa last will and testament ni Eduardo, ay pinapamana nito ang lahat ng ari-arian at maging ang mansyon sa kanyang bunsong anak. At ang tinutukoy na bunso ay walang iba kung hindi siya. Malinaw na binanggit ni Eduardo mula sa isang video ang kanyang pangalan. Pero bakit sa akin lang po? Paano naman po sina Kuya Howell at Kuya Joven? Baka po dahil dito ay lalong magalit po sila sa akin at mas lalo pong hindi nila ako matanggap. Naiintindihan ko, pero wala tayong magagawa kung hindi ang sundin ang sinasabi ng iyong ama. Total ay ikaw naman ang totoong nagmamalasakit sa kanya noong siya ay nabubuhay pa. Itinawag sa akin yun ni Eduardo at sinabi rin niyang huwag kitang papabayaan. Magkaibigan kami ni Eduardo at parang mga anak na rin ang turing ko sa inyong mga anak niya. Ikaw na ang may karapatan sa mga ari-arian ng inyong ama dahil nakalipat na ang lahat ng iyan sa pangalan mo, iho. Nang malaman nga ni na Howell ang balitang iyon, ay nagalit lalo ang mga ito sa kanya. At sinabi pa ni Joven na nilason lamang ni Franco ang utak ng kanilang ama, kung kaya't kay Franco lamang ay pinamana ang lahat ng mga ari-arian. Lalo silang nagalit sa kanilang ama, sapagkat para bang pinagmukha sila nitong tanga. Pinaniwala sila na wala na itong ari-arian at naibenta ng lahat. Pero yun pala ay papamana lang pala kay Franco. Kaya naman ang lahat ng galit nila sa kanilang ama ay talaga namang ibubuhos nila dito kay Franco. Hindi ako papayag na sa'yo lang lahat mapunta ang kayamanan namin, ang mga ari-arian namin. Sino ka lang ba ha? Isang anak ka lang naman sa labas, isa kang bastardo. Huwag po kayong mag-alala, kuya. Kaya nga po ako narito para sabihin, hindi ko po aangkinin ang lahat. Mga anak din kayo at kayo ang dapat na magmana ng ibang mga ari-arian nyo. Sa inyo na po ang lahat. Maging ang perang iniwan ni tatay. Sa inyo na po ang lahat ng business ni Itay at ang lahat ng kanyang mga kayamanan. Hindi ko naman po kailangan yun, kuya. Dahil ang mas importante sa akin ay kayo pong aking pamilya. Anak man po ako sa labas pero iginagalang at nare-respeto ko po kayo bilang aking mga kuya at mga kapatid. Wala na si tatay, kaya't sana po'y mapatawad niyo na po siya. Lahat naman tayo ay nagkakamali at nagkakasala. Humingi rin po ako ng tawad sa inyo. Pasensya na po kung anak po ako sa labas.
Dahil sa sinabi ni Franco, ay nagulat sina Howell at Joven. Hindi nila lubos na kalain ang gagawin nitong si Franco. Hindi nila maintindihan. Pero ang mga salitang sinabi nito, aksyang nagpalambot sa matitigas nilang mga puso. Nagkamali kami sa pagkakakilala namin sa'yo. Mabuti ka nga pala talagang tao. Kaya sobrang napamahal si Daddy sa'yo. Kahit bago ka lang naman niyang nakilala at nakasama. Sad ni Howell. Salamat, Franco. Patawarin mo kami dahil naging matigas ang aming mga puso na tanggapin ka bilang kapatid namin. Sa totoo niyan, masama lang talaga ang loob namin at sinisisi namin si Daddy sa pagkawala ng mami namin. Dahil buong buhay niya, hindi namin naramdaman na mahal niya ang aming ina. Pero ipinaramdaman naman niya sa amin na mahal niya kaming magkapatid. Nagkamali kami, Franco. Masyado kaming naging mapagmataas. Masyado kaming naging ganit sa pera at kayamanan. Patawad. Tama yung sinabi mo. Wala ka naman talagang kasalanan eh. Hindi mo naman ginustong maging anak sa labas. At isa pa, hindi naman natin kontrolado ang mga bagay noon. Wala yan, kuya. Kalimutan na natin yun. Hindi pa naman siguro huli ang lahat para magkaayos-ayos tayo. Para sa akin, kayo ang mga kuya at kapatid ko. At hindi mawawala ang respeto ko sa inyo. Dahil doon ay nagkayakapan silang tatlo. Hindi pumayag ang dalawang kapatid niya na ibigay niya sa mga ito ang lahat ng mana na minana niya sa kanyang ama. Kung hindi ang ginawa nila, ay pinagparti-parti nila ito ng patas at walang lamangan. Dahil doon ay napakasaya ni Franco. Hindi siya naghahangad ng anuman sa kanyang pamilya. Ang mahalaga lamang sa kanya ay ang magkaayos-ayos sila ng kanyang mga kapatid. Naging totoo ang pagtanggap ng mga ito sa kanya. Palagi rin siyang iniimbita tuwing may okasyon at nagpapakakuya talaga ang mga ito sa kanya. Wala nang sama ng loob, wala nang inggitan, at puro na lamang pagmamahalan bilang isang pamilya.